Welcome sa Buhay na Bayani Vlog. Welcome back mga kabayani sa ating YouTube channel. Ang gagawin natin ngayon ay how to install special purpose outlet and convenience outlet with a separate circuit breaker. So magkahiwalay ang breaker now ng CO natin and then SPO. So ito ulit ang ating simple diagram. May iba't ibang color pa rin tayo ng wire na gagamitin para sa pag-wiring natin. So unahin na natin dito kay power source. So 220 volts yung power source natin. And then yung line 1 natin, color red, ito siya. Papunta siya kay panel board sa circuit breaker natin na main. Okay? And then, line 2 natin, color blue. Papunta ulit siya dito kay panel board natin sa main circuit breaker. And then, yung ground natin, ito, color green. Papunta siya dito kay panel board, dito, sa baba. So, lalagyan natin ng voltage nuts para mas maganda yung connectivity ng ating ground para sa special purpose outlet. So, yung panel board natin, okay, 6 holes. So, ito siya. May 6 na breaker siya. Main, LO, CO, SPO, and then dalawang spare. Okay, so ngayon, naunahin natin install si special purpose outlet. So, sa special purpose outlet natin, kung mapapansin nyo, ayan, meron siyang ground. So, ibig sabihin dyan natin nilalagay si ground. So, eto siya, ayan. Ayan ang symbol ng ground niya. So, hanapin nyo lang sa likod ng special purpose outlet. So, pag galing dito, so dito natin i-connect siya. Okay? And then, yung red, ito, line 1. Ito siya. So, dito natin ilalagay sa side na to, sa kabilang side. Okay? And then, yung blue, ito siya. Ayan. So, dito naman sa kabilang side na to. So, ground, line 1, and then, line 2. So, ito yung harapan ng ating special purpose outlet. So, sabi nga sa special purpose outlet, kinakabit sa convenience heights near the equipment. Kumaga, dun sa malapit mismo sa equipment na paglalagayan natin. Okay? So, sunod natin ikabit si CO. So, sa CO natin, ayan. So, 20 ampere siya. Ito line 1, red. So, dito natin ilalagay. Ano? So, dito. So, linagyan na natin ito ng jumper. Ayan. So, ayan. Dito ilalagay. Tapos, si blue natin ito, line 2. Ayan. So, dito naman sa kabilang side na to. So, may jumper na rin. And then, pag mag-additional tayo ng outlet, syempre, dito tayo magkukonek kung saan yung wire na galing dun sa breaker. Dito, mag-splice. Papunta ulit dito. Ayan. So, pangalawa. Then, same lang ng line 2 natin. Connect ulit doon, and then papunta naman dito. Kung may pangatlo pa tayo, pang-apat, pang-5, same lang ang gagawin natin dito. Kabit lang. Okay? Mag-splice. So, wag natin gagawin na dito tayo maglalagay. Papunta dito. Ano? Yung iba kasi dito. So, ipapakita ko mamaya yung pagkakaiba nilang dalawa. Yung dalawang klase ng pagkakabit ng CO. Okay? Yung advantage at disadvantage ng dalawa. Clear? Okay. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na dalawang klase ng ginagawang pagkakabit ng convenience outlet. Yung iba ganito ang ginagawa, ayan. So line 1, ayan. So dito ilalagay, tapos jumper, tapos dito ulit ang connect ng papunta sa kabilang outlet. Ayan, ganyan. So yung line 2 niya, ito, same lang, jumper, and then dito ulit yung supply ng sa pangalawa. Ayan. So ano ang disadvantage ng ganito doon sa isa? Ito kasi once na masira to or nasunog itong isa na to, o kaya dito sa kabilang side, mawawala na rin to ng power source, itong sa pangalawa natin. Okay, so yan, experience na yan, lagi. Kapag ganito ang wiring nyo, kapag nawala to, nasira, mawawala na rin itong kabila. Okay, so ayan siya. No, yung convenience outlet natin. So hindi tulad ng itong isang to, ayan. So ganito naman siya, ito yung isa. Ayan, so syempre dapat ganito ang gagawin natin. So connect itong line 1 natin, dito tayo mag-splice. Ayan. Kung saan ang pinakang power source niya, ayan. So splice tayo dito, saka tayo pupunta dito sa pangalawang outlet. Ayan. So same lang dito sa line 2 natin, ayan. So mag-splice ulit tayo dito, saka naman siya pupunta dito sa pangalawa or pangatlo, pang-apat na outlet. So ang advantage nga nito, kahit na masira to or ito, mayroon pa rin supply dito kasi dito tayo nag-connect, no, sa pinaka-supply niya, ayan, no. So bago siya pupunta doon. So, kung dito kasi natin linagay, katulad nung nauna, mawawalan yon. So, eto, hindi. Kasi dito tayo kumuha ng power source niya. Ayan, oh, yung linya na yan. Same dito sa line 2 natin. Okay? So, eto siya. Yung sa pangalawang sample natin ng pagkukonek ng convenience outlet. So, dapat ganito ang gawin nyo para mas maganda. Okay? Clear? So, ngayon, proceed tayo sa ating actual demonstration. Maraming salamat sa panonood ng Buhay na Bayani Vlog. Lahat tayo ay pwedeng maging bayani.